otoridad bilang ikalawang crime scene ang tinutuluyang kubo ng mga biktima ng Taal Lake killing. Ito'y dahil na rin sa pagkakarecover ng ilang basyo ng 9mm na baril sa crime scene. Magkagayon man, hindi pa rin matukoy ng mga otoridad ang mga posibleng salarin sa nangyaring krimen. Kailangan naman daw kasing ma-recover ang baril na ginamit sa pamamaslang upang ma-crossmatch sa mga na-recover na basyo ng bala sa crime scene. Siyempre pa, ito'y hinanap ng mga otoridad sa pagpapatuloy ng dokumentadong pagsisiyasat ng inyong ABS-CBN SOCO. Ayon sa lalaking ito na itatago na lamang namin sa pangalang Ambet, matapos matagpuan ang 3 bangkay sa pampang ng Laguna Lake sa Barangay Aya, Talisay, Batangas. Kumalat sa kanilang lugar ang usap-usapan na ang taong responsable sa krimen ay isang lalaking nooy namamahala sa lupa kung saan natagpuan ng mga bangkay. Oo, talaga ako natatakutan ho yan, lugar na yan. Yan ho, Villa Maria yan. Dahil nga ho sa ganyan nga ho, parang mabagsik ho yung mga nadyan, yung mga nakatira dyan. Sabi nga ho nung mga una dito, abay ho, kaya ka papasok sa lugar na yan at baka ikay kimabaril diyan at akala ikinagnanakaw. Magkagayon man, ng mga panong iyon, walang sino mang lumutang upang patotohanan ang mga kumakalat na balita. Pero makalipas ang mahigit 1 buwan, dahil sa reklamo ng ilang concerned citizen, naging sentro ng investigasyon ng Batangas Provincial Police Office itong Villa Maria Resort. Nagkakaroon kasi ng mga indiscriminate firing, and at the same time, mayroon tayong mga unsolved cases ng mga napatay doon sa malalapit sa area. Noong October 19, 2001, sa bisa ng isang search warrant, ni-raid ng naturang grupo ang loob ng Villa Maria Resort. We found out and recovered several calibers of firearms. Basing sa ating record checks, mayroon naman yata doon mga unrenewed license yung iba, and the rest of it are loose firearms. Kabilang sa mga nakumpiskang armas ay ang isang caliber .30 carbine at isang 9mm Beretta pistol. Matatandaang sa kaso ng pinatay na 3 construction worker. Mga basyo ng .30 caliber carbine at 9mm nakuha sa 2 magkahiwalay na crime scene. Kaya naman, so I directed the Chief of Police then to submit to this headquarters the recovered evidences doon sa mga scene of the crimes. sa Region 4 Crime Laboratory, isinailalim sa ballistics testing ang naturang mga baril. Sa pamamagitan noon, inalam ng ballistician na si Alfredo Magaro kung ang mga bullet shells na na-recover ng mga otoridad sa crime scene ay ipinutok mula sa .30 caliber carbine rifle at sa 9mm Beretta na nakuha sa Villa Maria Resort. Yung 4 na basyo ng .30 na carbine type ay nanggaling o pumutok doon sa M1 carbine na ang serial number niya ay 182941. Yung basyo naman ng 9mm ay nanggaling naman doon sa Beretta na pistol na ang serial number ay G42213Z. Ibig sabihin, positive. Dahil sa resultang iyon, nagkaroon ng sapat na basihan ang mga otoridad upang ituring ang nabawing mga baril bilang mga murder weapon na ginamit sa pagpaslang sa mga bangkay na natagpuan doon din mismo sa Villa Maria Resort na nasa Barangay Aya, Talisay, Batangas. Bukod doon, napatunayan rin ng mga alagad ng batas na ang naturang mga baril ay hindi lisensyado. Kaya naman, kinasuhan ng violation of PDU 1866 o illegal possession of firearms ang sinasabing nagmamayari ng baril at namamahala sa Villa Maria Resort na si Lawrence Platon. Kasabay noon, itinuring si Lawrence Platon bilang pangunahing suspect sa pagpatay sa mga construction worker na sina Ronald Almaria, Wilmore Inocencio at Noel Tawin. Ang problema, bagamat positibo ang ballistics examination sa mga ebidensya, hindi naman direktang masasabing itong si Lawrence na nga ang bumaril sa mga biktima. Paano nga ba tuluyang makakasuhan itong si Lawrence Platon? Tutukan ang kasagutan sa pagbabalik ng inyong ABS-CBN Scene of the Crime Operatives.